Marami naman tayong pwedeng ipagmalaki mga ka-business. Hindi lang sa pera, hindi lang sa yaman. Pwede nating ipagmalaki ang ating mga sarili. Pwede nating ipagmalaki ang ibang tao. Pwede nating ipagmalaki yung ating pamilya. At pwede rin nating ipagmalaki yung mga nagmamahal sa atin habang tayo ay nabubuhay at gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At ang ating mga ka-business, isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-business. Kamusta kayo mga ka-business? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming mga ka-business ang inyong lingkod, Kagawang Bulldog Official. Kaya papakalayo-layo muna mga ka-business. Kaya pasamahan nyo kung mga ka-business lumayo. Kaya yung lugar na pupuntahan ko ay hindi ko pa alam kung saan lang talaga tayo mapadpad nito mga ka-business. Motor-motor muna tayo mga ka-business, libang-libang kung ano yung magiging ganap mga ka-business. Ay pakiabangan lang po mga ka-business namin minamahal. Ayun, salamat nga po pala ng marami sa inyo sa suporta at pagmamahal nyo po sa Ka-Business Official, sa Papa Dins TV, sa Ka-Business Family, sa Famous Budang Official, Mrs. KB Official, at syempre sa aming mga katuwang. Ay, abangan nyo, baka mamaya, di ba? May matagpuan tayong maganda-ganda. At may matagpuan tayong istoryang kay ganda. Yung kwentong maantig ang inyong mga puso. Yung kwentong mapupulutan nyo ng aral. Kwento na pwede kong ibahagi sa maraming tao. Nag-iisip pa nga ako mga ka-business ng kwento. Sige nga mga ka-business, mag-comment nga kayo kung ano yung gusto nyong kwento. Meron akong nabasa nung unang yung sa istorya ng OFW. Kaya ituloy daw yung patungkol kay Maricel. Si Maricel naman po mga ka-business, yung kwento ni Maricel na OFW. Yun maaaring sa totoong buhay, maaaring katang-isip. Siyempre, yung kwento na yun ay nakuha ko lang din. Masarap siyang ibahagi para magkaroon ng inspirasyon yung mga ibang ating mga kababayan na nasa ibang bansa na iniwan ng kanilang mga pamilya para sumaya o kumita. Andun na tayo sa kumita at maghangad ng magandang kapalaran sa bansang kinalalagyan. Diba? Dito sa bansa natin na Pilipinas, mayaman mga ka-business. Mayaman tayo. Mayaman sa korupsyon. Hindi naman mga ka-business. Nadadaig lang kasi mga ka-business. Natatalo tayo ng mga, alam niyo na yun, mga taong masangad nilang mamuhay na may pera. Yan, mamuhay, masaya sila sa meron silang may pagmamalaki. Marami naman tayong pwedeng ipagmalaki mga ka-business. Hindi lang sa pera, hindi lang sa yaman. Pwede nating ipagmalaki ang ating mga sarili. Pwede nating ipagmalaki ang ibang tao. Pwede nating ipagmalaki yung ating pamilya. At pwede rin nating ipagmalaki yung mga nagmamahal sa atin habang tayo ay nabubuhay at gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At ang ating buhay at lakas ay siyempre hindi natin pwedeng sayangin sa walang kabuluhan. Ang buhay natin mga ka-business ay napakahalaga. Kaya huwag nating sayangin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yan. Alam nyo ba mga ka-business, may mga tao talaga na masahaga din nilang yumaman, magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero hindi masama at hindi naman talaga masama yung kanilang isipin na gano'n, na magagad ng maraming pera o magkaroon ng magandang buhay. Sa ngayon mga ka-business, ako kasi mga ka-business, ang iniisip ko muna mga ka-business ay libangin ang aking sarili. Pagliwaliw. Kung ano nga nang merong natatanggap ako sa aking buhay.
Ang buhay na ito, mga ka-business, maging masaya tayo kung ano yung ating nararating. Yung buhay natin, kailangan nating masakutuparan yung ating mga pangarap sa gawa ng ating mga pinaghihirapan. Pero ipagpasalamat natin, mga ka-business, yung ating nararating, may dahilan kung bakit nararating natin to, yung ganitong buhay. Kapagkat merong ginagamit ang Panginoong Diyos na kasangkapan, kaya natin nararating ang ganitong pamumuhay. Nakikilala tayo ng napakaraming tao sapagkat merong isang tao na ipinakilala ang isang tulad ko o isang tulad nyo na magkaroon ng isang magandang buhay at may matanggap na blessing sa ating mga kababayan. Alam nyo ba, mga ka-business, yung ganitong pamumuhay ay patinitilihin lang nating masaya. Huwag tayong mahawak sa ating mga sarili. Gawa nang hindi naman natin magagawa yon. Kapagkat ang Panginoon Diyos ang nakakaalam sa ating pamumuhay. Kapalaran natin, mga ka-business, ay hindi natin magagawa yan ng tayo lang. Kapagkat wala naman tayong kaya sa ating mga sarili. Ang Panginoong Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya naman, mga ka-business, itong paglalakbay na to ay aking ibabahagi sa inyo. Saan man tayo makarating, mga ka-business, paglalakbay na to ay sana ay mabigyan ko kayo ng saya at ngiti sa inyong mga mukha, mapawi ang lungkot dyan sa ibang bansa at magkaroon ako ng bahagi sa inyong buhay. Lulungkot man kayo o magiging masaya o maiinis o mabubusit sa kwento ko. Kwento ng buhay ni Burnok, mga ka-business, ay ganito lang. Sa bagay, ako naman, mga ka-business, ay talagang masayahing tao. Pero pagka dinadaan ka talaga ng pagsubok o dinadanas mo rin talaga ang kahinaan, nasasaling ang aking damdamin. Pero nagiging masaya ako kasi, mga ka-business, gawa na nga nandiyan kayo para sumuporta at magmahal. Lalong-lalo na, siyempre, ang mga taong nakapaligid sa akin ay masaya ako dahil nakikita ko silang nandyan at minamahal ako, lalong-lalo na ang aking pamilya. At nandyan ang pagmamahal at suporta nila. Hindi sila, mga ka-business, nagdadalawang isip na ako'y tuwangan o pagsabihan at alalayan sa aking mga desisyon. Ang desisyon kasi, mga ka-business, ng isang kagawang Burnok official ay kung ano yun, yun na yun. Dahil, mga ka-business, hindi tayo pwedeng magkamali sa isang desisyon dahil pag tayo ay nagkamali, tayo lalamunin ng kapalaran. Makakaranas tayo siyempre ng kahirapan. Ayun. Darating sa buhay din natin ang karanyaan. Darating din sa atin ang kalungkutan. At darating din sa atin ang kasiyahan. So hindi natin sila pwedeng pangunahan at pilitin na dumating kaagad. Kaya naman, mga ka-business, hintayin natin kung ano yung ating magiging kapalaran dito sa mundong ibabaw. Gawa ng gaya ng kwento ng aking buhay ay nagsimula ako sa paghahanap buhay na ako ay nagsa-sidecar lang. Kagawang Burnok official ay nagsa-sidecar nung araw hanggang sa maghanap ng ibang trabaho, pero nagsa-sidecar pa rin at sina-sideline ang iba-ibang trabaho sa magandang at maayos na paraan. At syempre, mga ka-business, pinasok ko yung mga pag-welding. At alam kong napanood nyo na sa ka-business official ang aking kwento. Subalit ang kabuuan ng aking kwento ay syempre nandoon ang kasilmuot. Nung ako ay bata pa, tungtong akong edad ng 5 taon, nasa lugar kami ng Leyte, Southern Leyte. At ako ay pinaampon ng aking mga magulang sa isang mag-asawa na wala pang anak. At ako'y minahal nila. Binigyan ng magandang kasuotan. Binigyan ako ng mga laruan at ako'y masaya. At ako'y sinasama sa karagatan upang mangisda siya. Ngunit dumating ang pagkakataon, mga ka-business, na ako ay sinundo ng aking ina. At siya ay nagsabi doon sa mag-asawa na ako ibabalik niya.
dumating nga ang pagkakataong hindi na kami nakabalik sapagkat sa kahirapan. Kasi mga ka-business, hindi naman tayo ganun kayaman o hindi naman tayo ganun kung meron meron tayo noon. Ang meron lang kami ay ang kaya lang kumain 3 beses sa isang araw. At nandun din ang aking ama para sumuporta sa aking ina. Ang aking ina naman ay talagang nagtrabaho at pinuhay kaming 10 magkakapatid. Ang katunayan nga nito mga ka-business, kaming magkakapatid ay 10 at pinaampon kaming lahat. Yung mga pinaampon kami noon ay nasa bilang namin ay 8. Ang bunso namin kapatid ay babae. Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or garments, dress shop, para po kayo ay may guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business. Tira! Ngayon mga ka-business, itong araw na to at sa kasulukuyang ito, ayan, ay andito ako ngayon sa ka-business official. Ka-business official ay kumukop, nagmahal at suporta at binigyan kami ng opportunity na ganito ang ipasok ang aking sarili sa social media. Napakasaya naming mag-asawa pagkat mga ka-business kami inyong nakilala. Sa pagkakakilala nyo mga ka-business sa amin ay syempre puso namin ay napakasaya pagkat hindi naman kami ninyo talaga kilala. At nandyan yung pagmamahal at suporta nyo. Kaya mga ka-business, ang ka-business official, ang ka-business family ay talaga naming lubos naming pinasasalamatan sa buhay na aming dinaranas ngayon. Kapagkat pati ang aking mga ina at ang aking ama, aking mga ina, ang aking ina at ama, ay nandyan ang pagmamahal ng ka-business family. Kapag nandyan ang suporta nila pagka wala naman din akong nakukunan ng aking mga pangangailangan. Lalong-lalo na sa aking anak na si Baby Boyet. Si Baby Boyet mga ka-business ay hindi nila pinababayaan at doon ang pagmamahal nila. Pagmamahal na binibigay nila mga ka-business, doon pa lang ay sapat na. Kaya naman mga ka-business, salamat ng marami sa ka-business family. Isang napakalaking biyaya na dumating sila sa aming buhay. Ang biyaya na yon mga ka-business ay hindi namin makakalimutan. Habang ganito ang aming pamumuhay at nasa social media kami mga ka-business, ay lagi kaming magpapasalamat at lagi nyong maririnig sa amin ang walang sawang pagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na sa Panginoon Diyos at sa ka-business family. Kami mag-asawa ay masaya sa aming mga natatanggap. Ay, hello po. Yes po. Kagwang Burnok official po. Ayun. At ayun na mga ka-business, shoutout kay Kuya. Ayun, shoutout. Hello po. Tigil kaya? Ay, wala pa po. Yun lang, hindi pa po nakapagawa. Kagwang Burnok official po. Opo, Kagwang Burnok official. Opo, yung main po namin, ka-business official. Opo. Nandun po kami nun, mga kagwang, sa ka-business official. Opo. Ayun po yung van, kawayan nyo po yung van. Ayun po. Salamat po marami. At meron nga tayong mga ka-business na kababayan natin na kapwa rider. Siyempre, ingat-ingat kuya sa pagmumotor. Ayun. At marami tayong mga ka-business na nandito lang sa ating paligid. Sa buhay natin mga ka-business, isa na yon na nangyayari. Nakikilala tayo ng kung sino man
na kahit saan man tayo sumuot o saan man tayo magpunta. Sa ngayon ay traffic at balikan ko kayo mga ka-business at aarangkada lang tayo ng bahagya. Yun nga po mga ka-business. Ayun, medyo nabitin-bitin kayo mga ka-business. Pasensya na mga ka-business. Ayun, dito pa rin, naglalakbay pa rin. Binabaybay ko mga ka-business ang kahabaan ng MacArthur Highway. At balik tayo sa ating istorya ng buhay ni Bordok. Yun, kunento na mag-isa. Ayun mga ka-business nga po pala, bago ang lahat ay hindi ko nakasama si Mercedes dahil isa lang naman po yung helmet. Gusto ko nga rin po na masolo si Mercedes. Masolo, lagi naman. Hindi, ibig sabihin mga kabisnes, siyempre nandun yung pag-aalaga niya kay baby boy at sa dalawang bata. Siyempre sa akin. At salamat kay Mami. Ayun. Salamat kay Sideng, aking mahal na asawa. Dahil nandun yung kanyang pag-aasikaso na hindi pinababayaan siyempre mga kabisnes. At andun at nakikita ko naman yung kanyang pagod sa pag-aasikaso sa aming mag-aama. Yun ang gusto ko rin ay maasikaso siya. Asikaso. Ang gusto ko kasi yung masaya yung kakain kami sa labas, kakain kami ng sabay, mamamasyal kami ng hindi namin nagawa nung kami ay nung bago pa lang kami mga kabisnes. Bata pa lang po kasi si Mercedes noon, nagkaanak na, kasama na yun sa kwento ko. At yung kwento ko mga kabisnes, nung makakilala ko nga siya, bago yon Mercedes po mga ka-business ay talagang mabait at mapagmahal na asawa. Nung kami ay nagsisimula na maging kami, nakilala ko siya sa may tindahan. Bago ang lahat ng yan ay naging masaya kami. Ito pala. You know, shout out. Gumagawa mga highway. Yan ang mga business. Hindi ko na maintindihan. Naguguluhan din pala ako. Magulo ang aking isip. At sana maintindihan nyo ako mga ka-business. Salamat ng marami sa inyo. Thank you so much. At lambingin ko lang si Mercedes mga ka-business. Biyahe lang ako. At yung pinuntahan ko naman mga ka-business wala. Ano lang, libang-libang lang. At iniikot ko lang din yung sarili ko. Ngayon ay okay na ako. At abangan nyo mga ka-business yung ating mga pagbabago pa. Okay? Alright mga ka-business. God bless po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal.
sa bawat araw nagdaan. Ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve,